Balita Ngayon. Magandang araw sa iyo, Klein. Ano ba ang naging pahayag ni Trump tungkol sa kanyang plano sa education sector ng Estados Unidos? Magandang araw din, James. Paulit-ulit na binanggit ni United States President-elect Donald Trump ang posibleng pagsasara ng United States Department of Education habang tinawag naman ni Vice President-elect J.D. Vance ang mga universidad bilang kaaway at mapanlaban ng mga institusyon. Hindi si Trump na linisin ng mga polisiya at regulasyon na may kinalaman sa diversity, equity at inclusion. Si dating wrestling executive Linda McMahon ang napili ni Trump bilang Education Secretary. Wala siyang nakaranasan sa nakaugnay sa larangan ng edukasyon, kaya naniniwala ang mga tagapagtaguyod na edukasyon na magkakaroon na all-out war laban sa mga pamantasan. Bagamat kinakailangan ng pag-aproba ng Kongreso para isara ang Federal Department of Education, may kapangyarihan pa rin si Trump na baguhin ang sektor sa edukasyon. Nangako siyang aalisin ang accreditation at pondo ng mga paaralan na nagtuturo ng critical race theory, transgender insanity at iba pang hindi naangkop na nilalaman. Plano rin niyang gawing malaya ang mga paaralan mula sa political meddling. Inaabangan ang posibleng pagsasara ng DAI offices, pagbabawas sa mga patakarang nauugnay sa equity at pagtanggal sa mga konsepto tulad ng privilege at oppression. Balik sa iyo, James. O Klein, kamusta naman ang naging tugon ng American Civil Liberties Union ukol sa planong ito ni President-elect Trump? Hinimo ko naman ang mga tagapagtanggol na edukasyon ng mga pamantasan na ito na panatilihin ang kalayaan sa akademikong pagsasaliksik at pagtuturo sa gitna ng mga banta. At ayon sa American Civil Liberties Union, mahalaga ang pagsuporta sa karapatan ng mga mag-aaral na matuto na impormasyon na malaya sa panghihimasok nito ng gobyerno, James. Maraming salamat sa iyo, Klein Singa mula sa Los Angeles, California, USA.